Welcome po, magandang araw po sa inyo. Welcome kayo dito sa ating programa ang Issue for Issue. Ito po ang inyong abang lingkod si Ed Timugan. At marami tayong issue na pag-uusapan sa araw na ito. Ito po ay tungkol sa nakaraang eleksyon, October 30, 2023, yung synchronized ISKI and barangay elections. Alam ba ninyo na naglabasan talaga yung hindi dapat mangyari. Kasi nung nakarang eleksyon, grabe ang vote buying, tinatawag ng vote buying. Kasi yung mga politiko sa barangay captain, barangay kagawad, ay nagbibigay sila ng halaga or pera para lang makakuha ng mga boto. Tulad ng nangyari dito sa Surigao del Norte, Surigao City. Mayroong mga kagawad or konsihal na nagbibigay ng 200, 100, 150, mayroong 50 pesos at mayroong ding 20 pesos. Kung titingnan natin yung mga tao, para bagang nagiging habit na siguro nila na tuwing eleksyon ay tatanggap sila ng pera. Ano kayo sa palagay ninyo? Tama ba ito? Hindi talaga ito tama na sistema ng ating government. Kasi yung halimbawa, yung barangay captain nagbibigay ng 500 sa ibang lugar, doon sa Siargao, sa narinig ko, may nagbibigay ng 3,000, mayroong 5,000, mayroong 10,000, lalo na pag yung mga butante ay, yung barangay ay kukunti lamang ang buboto. So nagbibigay talaga sila ng malaking halaga. Mayroon pa ngang 15,000 kada tao. Pira-pira talaga. So tinignan natin na yung nangyayaring eleksyon, karamihan talaga sa mga nananalo ay yung may malaking halaga ng pera, yung binibigay na pera. Maliban lamang sa ilang barangay na kung saan yung puso talaga ng mga tao ang pinatupad. Halimbawa, dito sa isang barangay ng Surigao City na kung saan nanalo yung barangay captain, hindi naman natin ipagkailan na nagbigay din siya. Kunti nga lang, 150 pesos sa barangay captain. Samantala, yung kabilang kampi ay 1,500. Tingnan mo, 1,500 kontra 50 pesos. 150 pesos. Nanalo pa rin yung 150. Yung margin ay almost more than 100 votes. So kung titingnan natin yung status ng ating political situation sa ating bansa, ay kakaumpisa pa lang sa paglilingkod or sa pagpili ng mga mahala sa ating bansa, ay parang hindi na talaga tama. Makikita na natin diyan ang kumbaga korupsyon. Halimbawa, yung isang kandidato gagasto ng almost 300,000. May nakausap kasi ako na isang kandidato, yung after election, mga 12 midnight nung October 31 na yon, nakausap ko yung isang candidate ng councilor kagawad. Sabi niya, naubos yata yung 300,000 niya sa election, yung sa pamimigay niya, yung 11th hour, yung oras na ng eleksyon, nagbigay siya ng almost 200,000. Ang resulta, hindi pa rin nanalo. Mas nanalo pa yung walang masyadong pera, yung puso lang nila ang pinaubaya sa mga tao na boboto.
So mayroon namang nangyayari na tama, pero karamihan talaga yung pira talaga ang nangingibabaw. Kumbaga yung yun nga sinasabi natin, papasaan ba yung nagasto nila, kundi babawiin rin yun sa panahon kung sila ay maluklok sa pwesto. Diyan magsisimula yung korupsyon. Kung hindi kayo sangayon sa mga komento ko, pwede kayong mag-comment down below at babasahin natin at i-shout out natin. Shout out sa mga nakikinig sa atin sa ating programa, ang Issue for Issue. Dito sa ating programa sa Sumbungan Vlogs Online. Magandang araw sa inyo at tabayanan ninyo ang susunod natin na mga vlogs. Maraming salamat sa iyong panonood at maraming salamat sa iyong mga comments sa atin yang babasahin sa susunod natin na programa. Bye-bye.